Okay, so good evening, good afternoon, and good morning sa ating lahat. Welcome sa ating 8 p.m. Financial Literacy Orientation. Ang pamagat po ng ating orientation is about campaign and protect. Okay, so bakit ba campaign and protect? Kasi dito sa IMG, tuturuan po tayo, di ba, yung mga nasa politiko. Bago ang election, magka-campaign sila, ituturo nila, sasabihin po nila ano yung gagawin nila para mapaganda yung bayan or kung yung kanilang mga nasasakupan. So dito po sa IMG, meron din po kaming campaign which is ito na nga po, tuturuan po namin kayo paano po yung tamang pag-iipon, paano po makakawala sa utang at the same time, paano po tayo makakapag retired ng secured. Okay? Kasi napakarami po sa atin talagang magre-retired, no? Retired lang talaga pero hindi secured. So dito sa IMG, step by step, ituturo po sa atin ito and kaya po siya tinawag na Campaign and Protect dahil after po ng orientation, lahat po ng first time, no, bibigyan po namin kayo ng protection which is ito na nga po yung 20,000 personal accident insurance 1-year coverage. Okay? So kaya nga, nagsisimula pa lang, panalo ka na. Okay? So bago tayo mag-start, konting background about the speaker. My name is Dennis Lunyosa. Dito po ako ngayon sa Bicol. And I started IMG noong August 8, 2020. Kasagsagan ng lockdown, di ba? Pandemic. Maraming nawala ng trabaho. Isa ako doon and doon ko po nakita si IMG. Kung yung pandemic is nagiging parang pasakit sa ibang tao, sa akin naman po is nagiging blessing si pandemic. Dahil sa pandemic, nakita ko po yung IMG. And ngayon, ito na nga po, 3 years full-time financial educator. Isa po akong associate financial planner. Licensed financial educator din po ako at the same time, executive marketing director ng company. Okay? So, ipinapakilala ko po sa inyo ang aming company, IMG. Okay? IMG or International Marketing Group. Sino ba si IMG? IMG po ay isa sa pinakamalaking company pagdating sa usaping financial literacy. Na-establish po ito noong year 1998 with more than 10 million financially educated worldwide. Okay? So napakadami na nating na-educate. Ang goal natin is makapag-educate ng 30 million Filipinos by year 2030. Kaya nga, congratulations sa lahat ng nandito, lalong-lalo na kung ikaw ay first time. No? Dahil dito, matututo ka about financial literacy. Ito yung isa sa pinakamagandang orientation na ma-attendan mo. Kung dati, isa kang dating magastos dito sa IMG, tuturuan tayo hindi lang gumastos, kundi paano po mag-save. Okay? Kung dati yung pangarap mo hanggang pangarap lang, hindi mo alam paano ito gagawin, paano matutupad lang itang pangarap mo, mag-attend lagi about financial literacy dahil dito tuturuan tayo paano natin ma-achieve yung pangarap na gusto nating makuha. Okay? So, una, para ma-achieve natin yung ating tinatawag na dreams, kailangan unang-una dapat alam mo paano i-build yung tinatawag na solid financial foundation. Okay? Ano ba yung solid financial foundation? Yan, pag sinabing solid, kailangan matibay. Hindi pwedeng konting crisis lang, bagsak ka na. Di ba ang bahay, pag sinabing solid, matibay na matibay yan. Paano ba titibay ang bahay? Kailangan buuin muna natin yung tinatawag na foundation. Pag matibay ang foundation, yung bahay, kahit daanan ng bagyo, lindol, baha, or kung ano pa man, hindi basta-basta masisira. Okay? Ganun din po sa buhay natin. Para magiging matibay tayo, magiging solid yung ating financial foundation, kinakailangan solid po ito, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, napakamahal magkasakit, 'di ba? 90% cause of bankruptcy is dahil po sa hindi inaasang sakit na dadapo sa atin o di kaya naman accident which is hindi natin pinaghahandaan. Okay? Kaya nga, number one, okay? Number one, kinakailangan ang foundation pala natin na i-build is yung tinatawag na proper healthcare. Okay? Kailangan may protection ka sa iyong sarili. Hindi pwedeng puro investment, lalong-lalo na sa atin, no? Ang ginagawa natin, shortcut. Pag magkaroon tayo ng pera,
automatic ang hinahanap natin investment. Ang hanap natin, saan natin ilalagay yung pera, paano natin patutubuin. Which is, hindi natin iniisip paano natin paghahandaan yung ating sarili. Okay? Paano tayo magkakaroon ng proteksyon sa ating sarili. Okay? Guys, wag po tayong puro investment ang nasa isip natin. Walang masama sa pag-i-invest pero dapat may protection. Okay? Kaya kailangan mayroon kang proper health care sa umpisa. Kasi kung puro ka investment, bigla kang nagkasakit, wala kang proper health care, yung investment na yan, ibebenta mo yan. Akala mo mayroon ka ng pera, mayroon ka ng pang-retirement, pero ang hindi mo alam, bago ko ka man mag-retire, ubos yan. Okay? Again, proper health care, number 1. Pangalawa, protection sa ating family, life insurance. Ito pong life insurance, ito po yung protection natin sa kanila kasi kaya naman tayo nagtatrabaho para sa family natin, tama? Kung mahal natin family natin, dapat may protection tayo sa kanila. Okay? Life insurance, something happen, mawala man tayo sa mundo, may maiiwan sa ating family. Okay? Hindi man natin masasabi kailan ito mangyayari, pero wala pong makakaligtas dyan. Darating at darating yung time, mawawala tayo sa mundo. Pag nawala tayo sa mundo, napaka-importante na may maiiwan sa ating family. Okay? Protection, life insurance. Pangatlo, debt management. Usaping utang po tayo. Ang utang, normal sa tao, tama? Yes. Mapamayaman or mahirap, may utang. Agree? Yes. Okay? Kahit mayaman may utang. Mapamayaman or mahirap, pero dalawang klase ang utang. Meron diyang good, merong bad. Okay? Ano ibig sabihin? Ang good, ito yung ginagawa ng mayayaman, bakit sila lalong yumayaman? Diba? Anong ginagawa nila? Umuutang, gagamitin sa business. Ibig sabihin, kaya po nila itong mapagenerate ng mas malaki kumpara sa interest na binigay ng pinagkautangan nila. Ibig sabihin pala, yung mga mayayaman, kaya lalong yumayaman, dahil gumagamit sila ng pera ng ibang tao para kumita ng mas malaki. Okay? Good debt po ang tawag doon. Ano naman yung bad debt? Ang bad debt, ito po yung ginagawa ng karamihan. Kung bakit mas marami yung mahirap kumpara sa mayayaman dahil mas marami yung gumagawa sa bad debt. Ano ba yung bad debt na yan? Minsan uutang tayo para lang may maipahanda, 'di ba? Birthdayhan, fiesta, reunion, outing. Okay? Gumagamit tayo ng pera ng ibang tao para lalo pa. Guys, walang masama sa paghahanda, pero make sure na hindi galing sa utang. Kasi kung maghahanda tayo ng galing sa utang, matagal nang nakalimutan ng mga bisita mo kung ano yung hinanda mo, pero ikaw tuloy-tuloy nagbabayad pa din. Okay? No, ito po yung reality ng buhay. Hindi natin kailangang magpasikat sa ibang tao. Wag kang makipagkompetensya sa kapitbahay mo. Baka siya afford niya, ikaw hindi pa. Okay, kung ano lang yung kaya, yun lang. Hindi porket may handa yung kapitbahay, may handa ka rin. Kailangan mong lagpasan porket may lechon yung kapitbahay, may lechon ka din. Hindi pwede yon. Nakita mong bumili ng TV yung kapitbahay, bibili ka din. Mas maayos pa naman yung TV mo. Okay? Good debt versus bad debt, dapat na mamanage po natin ito. Okay? Pangapat, emergency fund. 'Di ba? Nung pagkasagsagan ng pandemic, no, dito natin nakita ng Pilipino hindi talaga naghahanda ng pang-emergency fund. Dito pa naman sa Pilipinas, puro lang emergency, walang fund. Okay? Kasi nagka-pandemic, nag-lockdown, sabi ng gobyerno, huwag lalabas ng bahay, delikado. Pero yung mga tao, anong ginawa? Nagrally sa kalsada. 'Di ba? Kasi nagugutom daw yung kanilang pamilya, walang nare-receive na ayuda. Sinisi pa sa gobyerno, pero ang totoo dapat kasalanan natin yon. No, tayo mismo yung may gawa noon. Okay?
Huwag nating isisisi sa gobyerno kung nagugutom yung mapili natin. Kasi ang pang-emergency fund, tayo dapat yung nagbubuo nito. At least 3 to 6 months ng yung income. Magkano ba kinikita mo sa isang buwan? Times 3, times 6, yun po yung dapat iipunin mo pang emergency fund. Okay? Kung kumikita ka ng 50,000 a month, 150 to 300,000 pesos, yun yung pang-emergency mo. Para mawalan ka man ng trabaho, 3 to 6 months, hindi magugutom yung family mo. Masiraan ka man ng bahay, masiraan ka man ng sasakyan, hindi ka mangungutang para maipaayos ito. Okay? So clear po ba? Yes. Ito po yung reality ng buhay na hindi natin nagagawa. Kasi ang isip natin, pag nagkapera tayo, invest ka agad, invest ng invest. Bili ka ng bahay, bili ka ng lupa, bili ng sasakyan. 'Di ba? Kasi iniisip natin yung sinasabi ng ibang tao, si ano mayaman na. May bahay, nakabili ng lupa. 'Di ba? Nakabili ng sasakyan, naka four wheels. Pero kung wala ka nito, lahat ng investment mo, mawawala yan sa isang liglap, oras na magkasakit ka, oras na maaksidente ka, or oras na magka-emergency sa family. Okay? Again, ang investment, kaya ginawa siya, inilagay sa bubong para proteksyonan. Ang investment, kailangan meron tayo nito para kahit paunti-unti yan, tuloy-tuloy lalaki po yan. Kung wala po nito, sa umpisa, lalaki nga yan, pero darating yung time, magre-retire ka or magkakasakit ka, uubusin at uubusin mo yan. Okay? So, again, sa pagbibuild, para ma-secured, yung ating retirement, dapat solid. Okay? Solid. Kung nahihirapan ka, paano i-build? Dagdagan mo lang yung income mo. Wala pong yumaman sa one source of income lamang. Dagdagan mo ito, no? Mag-increase cash flow ka. Mag-interview ka ng mga successful na tao o hindi bumababa sa 7 source of income yung pinagkakakitaan. Okay? Kaya ikaw kung nasa employment ngayon, yan pa lang yung inaasahan mo, yung sahod mo sa ngayon, mahihirapan ka. Dagdagan mo po yan at sigit sa lahat, bawasan mo yung ginagastos mo. Minsan kasi di natin napapansin sa araw-araw, kala natin puro importante yung pinagkakagastusan natin, pero hindi naman pala. Pag inilista mo yan, meron at meron ka talagang makikita dyan na kung saan pwede naman palang hindi bilhin para makatipid ka. Okay, again, para ma-secure yung ating retirement, dapat solid po ang ating financial foundation. Okay? Pangalawa, how do we create our plan? Diba? So, importante po ba na mapagpaplanuhan ng retirement? Yes. Kailan po ba natin ito dapat pagplanuhan? Pag magre-retire na po ba? Or ngayon? Okay? Siyempre, dapat ngayon. Kasi kung pagpaplanuhan mo siya, pag malapit ka na mag-retire, wala ka nang magagawa dyan. So habang bata ka pa, habang kumikita ka pa, dapat na pagpaplanuhan mo na ang iyong retirement. Paano mangyayari yon? Dapat alam mo yung tinatawag na X-curve. Okay? Itong X-curve na ito, dalawang linya, red line, ito yung tinatawag na responsibility line, blue line, ito naman yung tinatawag na money line. Okay? Now, habang bata pa, normal, wala talaga tayong savings. Tama? Pero may kaakibat na po yan na isang malaking responsibilities. Okay? So, ang goal po natin, dapat habang tayo tatanda, mapababa po natin yung responsibility line na yan. At the same time, mapataas po natin yung tinatawag na money line. Magkaroon po tayo ng big savings. Para pagdating ng ating retirement, huminto man yung ating trabaho, may kita pa rin tayo. Kasi yung ating responsibilities, kahit wala na tayong ginagawa, kahit hindi na tayo makapaglakad-lakad dyan, hindi na natin kaya magtrabaho, nandiyan pa rin yan. Okay? Hindi hihinto yan. Ano-ano bang responsibilities? Number 1, food. Shelter, clothing. Itong tatlo na ito, may education pa, may health, debts, or loans. Itong mga ito, kahit wala tayong ginagawa, kahit matulog tayo maghapon, pagising natin, gagastos tayo. Hindi natin pwede hindi ito. Okay?
Kung ikaw, bata pa, no savings, dito mo siya kukunin sa tinatawag na active income. Now, you work hard for the money. Kailangan mong magtrabaho ng magtrabaho para kumita ka nang sa ganun mayroon pang tustos sa mga responsibilities na ito. Kung wala ka pang passive income, hindi uso ang salitang pagod. Hindi uso ang salitang gutom. Hindi uso ang salitang puyat. Kasi kahit puyat ka, pagod ka, gutom ka, papasok at papasok ka sa trabaho. Dahil pag hindi ka pumasok, wala kang pangbiling pagkain. Wala kang pang-sustain sa mga responsibilities na ito. Okay? Kaya ang goal, mapataas yung money line. Sacrifice now, enjoy later. Hindi pwedeng enjoy now, sacrifice later. Kawawa ka pagdating ng panahon. Pag ganyan, yung iisipin mo. Okay? Paano ba natin mapapataas yung money line na ito? Huwag mong uubusin yung active income mo ngayon. Pag na-receive mo yung 100% ng yung income, automatic 10% ihiwalay mo. Ibigay mo ito tithes. Ibigay mo sa simbahan. Kung hindi ka man believer, ilagay mo or ibigay mo sa mga taong nangangailangan. Pag nakakatulong ka sa iba, nagiging magaan ang blessings. Para i-bless tayo lalo, kailangan nagiging blessings ka muna sa iba. Huwag mo pong ipagkait ito. Okay? Hindi basihan na malaki yung ating income para makatulong tayo sa iba. Minsan, kahit maliit yung kinikita natin, marami tayong natutulungan, ang hindi natin napapansin, gumaganti sila. Tutulungan din nila tayo. Okay? Kaya yung 10% tithes, huwag mong ipagkait sa iba. Ibigay mo po yan. Okay? Pangalawa, 20% i-invest mo para sa sarili mo. Eto na, yung palalakihin mo, unti-unti kang magbibuild ng big savings para pagdating ng araw, pera naman yung magtatrabaho para sa'yo. Okay? 70%, ito yung kailangan nating disiplinahin yung sarili natin para magkasya. Pag nagawa natin ito, yung money line na ito, automatic, unti-unti pong lalaki yan. And darating yung araw, magre-retire kang secured, magkakaroon ka ng tinatawag na passive income. Pera yung magtatrabaho para sa'yo. Kahit wala ka na sa trabaho mo, hindi ka na makatayo, naka-wheelchair ka na, tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Dahil nga, meron ka ng passive income. Money works for you. Okay? Dahil yung responsibilities natin, pag hindi tayo nagkaroon nito, paano ito? Saan natin kukunin? Hindi naman pwede porket retired na tayo, hindi na tayo kumikita, hindi na rin tayo kakain. Di ba? Mapapaaga yung pagpanaw natin yan. Okay? Lagi nating tatandaan sa buhay natin, dalawa lang pwedeng mangyari. Una, pwede tayong bawian ng buhay ng mas maaga. Die too soon. Pangalawa, live too long. Okay? Alinman ang mangyari dito sa dalawang ito, kailangan nakapaghanda po tayo. Okay? Kasi kung hindi po natin paghahandaan yan, palihas pong problema yan. Kung sakaling tayo mag-die too soon, kinakailangan may protection ka sa iyong family. Life insurance. Kasi ito yung instant money na marireceive ng ating family. Okay? Kung naalala nyo yung interview kay Eric Kison sa TV, anong sabi niya? 11 years nang patay yung papa niya pero hanggang ngayon nagpo-provide pa rin ito sa kanila. Dahil monthly nakaka-receive ang mga kapatid niya. Yun ang goal. Yun ang totoong pagmamahal sa family. 'Di ba? Kung mahal mo family mo, proteksyonan mo sila. Kahit wala ka na, maaalala ka pa rin nila. Kahit still, ikaw yung nagbibigay ng panggastos para sa kanila. Okay? Pangalawa, live too long. Ito naman yung gusto ng lahat. 'Di ba? Napakasarap pakinggan. Binigyan ka ng mahabang buhay. Pero kung hindi ka makakapaghanda, paano yan? 'Di ba? Malaking problema po yan. Kanino ka aasa? Pwede bang sabihin mo?
Anak, pinalaki kita, pinag-aaral kita. Pagtanda ko, ikaw naman bahala sa akin. Di ba? Hindi pwede po yun. Dahil by the time na mag-retire tayo, sigurado may sariling pamilya na po sila. Ibig sabihin, may sariling responsibilities na. Kaya hindi po natin pwedeng iasa sa kanila, sa mga anak natin, yung ating retirement. Kanino ba natin iaasa? Iasa mo yan sa'yo ngayong bata pa. Habang kumikita ka, habang may lakas ka pa, habang nagtatrabaho ka pa, mag-ipon ka para pagdating ng iyong pagtanda, may madudukot ka. Okay? Protect yourself. Magkaroon ka ng maraming investment para living on interest. Okay? So dapat natatandaan po natin, kabisado po natin yung tinatawag na X-verb. Okay? So kaya nga, pag nakalimutan mo ito, lagi mo lang alalahanin si X mo. Okay? X. Ayan. Si X, ito po yung magbibigay buhay sa'yo. Siya po yung magbibigay ng magandang future sa'yo. Okay? Kaya laging tatandaan, X. Ayan. Now, paano mo ba masasabi na yung pera mo is nakakapagtrabaho or nakakatulong na sa iyo? 'Di ba? Lagi nating sinasabi, pera yung magtatrabaho para sa atin. Paano? Ito po yung na-invento ni Albert Einstein, the rule of money, rule of 72. Ano ba yung rule of 72 na yan? Guys, ang rule of 72, ibig sabihin daw, kung ilan yung interest rate ng investment mo sa ngayon, i-divide mo lang si number 72, yung number na lalabas, ito po yung years na dodoble yung ating pera. Okay? Paano yun? Halimbawa, you open a savings account in the bank and si bank nilagyan mo ng 10,000 pesos. Ngayon, since si bank pinautang mo ng 10,000 pesos, bibigyan kanya ng interest. Siyempre. Magkano? Sabihin natin 1%. Pero guys, no, take note, wala pong savings account ngayon, kahit gaano kalaking bangko yan, ang magbibigay ng 1%. Ang totoong interest rate ngayon is 0.06. Gagamitin lang natin si 1% para mabilis nating i-compute. Para ma-apply natin si rule of 72, ganito lang. 72 divided by 1 equals 72 years. So meaning, kung may savings account ka sa bangko ngayon, dodoble siya every 72 years. Kaya nga, kung ikaw 30 years old ngayon, may 10,000 pesos ka sa iyong savings account, asahan mo pag edad mo ng 102 years old, tsaka lang po siya magiging 20,000 pesos. Ito po yung formula na ginagamit ng mga bangko kaya sila successful ng gusto. Nagaya ng mga lending company, kaya nga ngayon, kahit saan ka pumunta sa Pilipinas, may lending company dahil po sa rule of money na ito. Okay? Guys, 1% pa natin kinompute yan. Paano kung gagamitin natin yung totoong interest rate na 0.06? Ilang taon dodoble ang pera? Dodoble po siya every 1,200 years. Payag ba kayo na ganun katagal para dumoble yung pera? Siyempre hindi. 'Di ba? Pero hindi po natin sinasabi na mali ang maglagay ng pera sa bank. Dapat alam mo lang paano ka makikinabang. 'Di ba? Kasi kung pang emergency fund, the best maglagay sa bangko dahil 24/7 pwede mong withdrawin yung pera mo sa ATM. Business transactions, napakadali mag-transact sa mga bangko. Pero kung gusto mong patubuin yung pera mo, gusto mong kumita, kahit sinong successful na tao ang interviewin mo, hindi nila i-recommend ang maglagay sa bangko. Okay? Kaya dapat lagi kang uma-attend ng financial literacy dahil lamang palagi ang may alam. Okay? Now, another example. 4%. Kung tayo nakalagay sa 4% ang pera natin, dodoble siya every 18 years. Saan ba tayo pwede maglagay ng may 4%? MP2, alam niyo yon? Sa Pag-ibig MP2. Pwede po kayong maglagay dyan, pwede kayong kumita ng 4 to 8%.
Digital banks, may mga nagbibigay dyan ng 4%. Time deposit, pwede kang bigyan ng 4%. Pero nga ngayon, hindi na eh. Bakit? Kasi ngayon, 4% pa din naman yung time deposit nila. Pero every 2 years na. So kung kukwentahin mo, 2 years, 2% per year na lang. Okay? Pero, halimbawa, naglagay ka sa time deposit nung age 29 years old ka pa lang. May meron kang 100,000 pesos. Nung itinime deposit mo, yung pera mo na 100,000 pesos, binigyan ka ng bangko ng 4%, dodoble po siya every 18 years. Kaya nga, expected, pag edad mo ng 47 years old, magiging 200,000 siya. Pag edad mo ng 65 years old, 400,000 pesos ang makukuha mo sa time deposit mo. Okay, no? 100,000 pesos nilagay mo, 400,000 pesos yung makukuha mo pag edad mo ng 65 years old. Diba? Pera yung magtatrabaho para sa atin. Kumita yung ating pera. Ang tanong, kasya na kaya yan para sa pang-retirement mo? 400,000 pesos, kasya na kaya para sa retirement? Hindi. Diba? Because of inflation. Ang inflation natin, 4 to 6%. Last year, umabot ng 8%. 36 years, simula ngayon, magkano na lang kaya yung value ng 400,000 pesos mo? Baka yung 400,000 pesos mo, mas madami pa yung mabibili ng 100,000 pesos ngayon. 'Di ba? Kaya nga, lagi naming sinasuggest, umattend ka o nang umattend ng financial literacy para matuto ka saan ba mas maganda mag-invest na kung saan pwede mong matalo ang inflation. Okay? Kasi itong 4%, akala mo kumikita ka. 'Di ba? Pero alam mo ba, yung bangko hindi sila magbibigay ng 4% sa'yo kung malulugi lang sila. Number one business ang bank. Kaya sila nagbigay ng 4% sa atin para malak in yung pera natin. Mai-invest nila sa mas malaki kagaya ng 8%. Kung nakalagay tayo sa 8%, ang pera natin dumodoble siya every 9 years. Tingnan nyo to ha. 100,000 pesos mo nagkapirmahan ng kontrata. 4% yung contract nyo, inilagay ni bank sa 8%. Dumoble every 18 years sa'yo, dumoble every 9 years sa pinaglagyan ni bank. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung kinita ng bangko. Every 9 years dumodoble. Kukunin mo yung pera mo at age of 65 years old, 400,000. Ito, ibibigay sa iyo ng 400,000 pesos, 1.2 million kinita ng bangko galing sa pera mo. Ito po yung dahilan kung bakit yung bangko sobrang successful. Dahil sa sobrang daming tao naglalagay ng pera dito. Pag pumasok ka sa bangko, pila-pila yung tao. Hindi nila alam, akala nila safe, secured. 'Di ba? Ang hindi nila alam, pera nila gagamitin ng bangko. 'Di ba? Imaginein mo, itinime deposit mo yung pera mo sa 4%, nung kinapos ka dahil nakalock in yung pera mo, hindi mo ito ma-withdraw, umutang ka sa bangko, binigay sa iyo 8%. Pera mo pinatubuan sa iyo. 'Di ba? Hindi po itinuturo sa mga tao 'yan. Kahit sa mga empleyado, hindi po ituturo 'yan. 'Di ba? Kaya nga napakaswerte natin. Nandito tayo sa IMG. Dito sa IMG ituturo sa atin step by step paano natin marirealize, paano natin mapagtatrabaho yung pera. Ang maganda pa dito, free, wala kang binayaran. Okay? Dahil hindi lang 8% yung pwedeng paglagyan ng bangko. Napakadami nilang alam kagaya ng 12%. Meron pa ngang mas malaki. 'Di ba? Kumuha ka ng motor sa bangko, ilang percent? 24%. Okay? Kung ang pera natin naglagay sa 12%, dodoble po siya every 6 years. 100,000 pesos nakalagay sa 12%. After 6 years, dumoble. 35 ka pa lang noon, naging 200. Pag edad mo ng
Tiwa naging 400 at the age of 65, 6.4 million pesos. 'Di ba? Tapos ikaw ito 400,000. Tuwang-tuwa ka na kasi meron ka pang spaghetti, may payong, may kalendaryo, may ballpen pagka December, 'di ba? Okay, akala mo napakalaki yung kinita ng pera mo sa time deposit. Ang hindi mo alam, buta lang yan ang kinita ng bangko. Dahil nung nilagay nila ito sa 12%, umabot ng 6.4 million yung pera mo. 400,000 pesos sa'yo, 6 million pesos sa bangko. Di ba? Sino ngayon ang panalo? Siyempre si Bank. Kaya laging alam, laging lamang ang may alam. Ladies and gentlemen, hindi ko po masisisi yung mga nauna sa atin kung bakit hindi nila ito alam. Hindi natin masisibi yung mga magulang natin bakit laging bangko yung tinuturo nila. Dahil nung panahon nila, malaki pa magbigay ng interest ang bangko. Pero kung ngayon, napakaliit na. And ito yung maganda. Dahil po sa IMG, alam nyo po ba na yung 12% na pinag-iinvestan ng bank is pwede ka rin makapag-invest ng direkta? Paano? Di ba? Kaya tatapusin mo po yung orientation natin na ito. Alam nyo po ba na isa sa pinag-iinvestan ng bangko is yung stock market and mutual funds na kung saan doon sila kumikita ng at least 12% per month? And ang good news, pag IMG members ka, automatic mutual funds investor ka. Hindi mo kailangang dumaan sa bangko para makapili ng shares dito. Ano ba yung mutual funds na yan? Ganito po siya. Ito po yung flow. Ang mutual funds is a pool of money from different investors. Halimbawa ako, ikaw, tayong lahat dito, nag-i-invest tayo sa mutual funds. Yung pera natin, pagsasama-samahin yan dito sa fund house. Dito po iipunin lahat ng yan. And itong fund house na ito, meron po ditong expert fund manager. Siya yung bahala. Kanina lang nag-training yung fund manager natin. Kaya nga napakaswerte ng mga IMG members dahil kanina nakita nila kung gaano kaganda, ano yung magiging galaw ng market natin ngayon. 'Di ba si Sir Rex Mendoza? Nakita ninyo? Congratulations sa mga umattend. Sa mga hindi naman, sayang. I-maximize yung benefits natin. Okay, kanina nag-training yung ating fund manager si Sir Rex Mendoza kung ano yung magiging galaw ng market. Okay? Sila yung mga bahalang mag-research kung saang maganda mag-invest. Dito po sila nag-i-invest sa mga blue chips companies na ito. Okay? Hindi po tayo susugal sa mga hindi kilalang kumpanya. Dito po tayo sa mga securities like stocks, bonds, gold, etc. Dito po nilalagay yung pera natin. Minimum 20 to 30 blue chips companies. Kaya nga, kung ikaw naglagay ka ng 1,000 pesos, si fund manager, ininvest niya ito sa 20 companies, yung 1,000 pesos mo, hati-hati po yun doon. Tigsi 50 sila. Kaya kahit may malugi na 5, kumita yung 15, panalong-panalo ka. Okay? Yun ang advantage ng mutual funds. Mag-generate siya ng return, yung return ibabalik sa iyo bilang isang investor. O di ba? Hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo kaka-research. Makikibakas ka na lang. Ganun po kaganda ang mutual funds. And a good news, no, pag IMG members ka, maging part ka lang ng aming community, automatic magkakaroon ka ng sarili mong portfolio sa mutual funds. Kahit oras-oras bisitahin mo, makikita mo kung magkano ang presyo ng price per share, kumita na ba yung investment mo, magkano yung nabili mo. Yun ang advantage ng may sarili kang portfolio. Okay? And syempre, pag nag-invest ka, dapat may goal. Ano ba yung goal mo? Okay? Halimbawa, gusto mong magpaaral ng anak mo, magpaaral ng kolehiyo. Kailangan ba yung pang-college fund ng anak mo, iisipin mo pag-college na siya mismo? Or iisipin mo kung kailang bagong panganak pa lang siya?
'Di ba? Laging advantage kung lagi kang nauuna mag-isip. Kasi kung iisipin mo, yung pangkolehiyo ng anak mo, ngayong bagong panganak pa lang siya, 15 years mula ngayon, 10 years, sabihin natin 10 years mula ngayon, magka-college na yung anak mo. Okay? 10 years mula ngayon, magka-college yung anak mo. Magkano yung goal mo? 'Di ba? Kung gusto mo ng 1,000,000, 5,000 pesos, makakapag-invest ka. I-invest mo, after 10 years, 1.1 million yan. Pero, kung pinaghandaan mo ito, nung una pa lang, at least 1,000 pesos na kapag invest ka, 20 years, almost 1 million na yan. Di ba? Kaya nga, lagi nating iisipin ano ba yung goal natin. Kasi ang 1,000 pesos, akala natin maliit yan. Pero kung tuloy-tuloy tayong nag-iipon, lalong-lalo na kung pang-retirement yan, 1,000 pesos mo, pag nilagay mo yan sa 12%, after 30 years, 3 million po yan. O di ba? Ganun kalaki, ganun kaganda. Yun ang advantage ng nakakapagsimula ka ng maaga. Di ba? Kaya nga ikaw, ilang taon ka na bang nagtatrabaho? Gaano na ba kalaki yung ipon mo? Kung wala pa, simulan mo na ngayon. Okay? Kasi kung hindi ka magsisimula ngayon, darating yung time, magre-retire ka, zero ka pa rin. And ang pag-retire, wala sa edad yan. Nasa po yan. Kasi kahit gustong-gusto mo nang mag-retire, kung wala kang savings, wala kang magagawa, magtatrabaho at magtatrabaho ka. Hindi mo po mai-enjoy yan. Okay? Kaya sa atin, no, siguro naman, di ba? Mga OFWs, maghanda para sa sarili, huwag puro padala sa family. Mag-ipon ka para sa iyong sarili, para pag uwi mo, hindi ka na muling babalik pa. Di ba? Ang dami sa atin nagsimula, no? 2 years lang. Mag-iipon ako para may pangnegosyo. Ang nangyari, first 2 years, puro padala sa family kasi puro hingi. Umuwi ng Pilipinas, walang naipon. Bumalik ulit. Another 2 years. Ito, mag-iipon na talaga ako pang business. Dahil nakagawian ng family na puro hingi, hingi ka ng hingi, hindi mo na malaya, natapos na naman yung another 2 years. Uwi ka na naman ng Pilipinas. Pag uwi ng Pilipinas, puro labas yung pera. Wala pang isang buwan, ubos na. Isip mo, abroad ulit. Isang contract ulit. Lagi nating sinasabi sa sarili natin, isang contract ulit. Hindi natin namalayan, tumanda na pala tayo sa abroad. Hindi natin namalayan yung anak natin, lumaki na pala nang malayo tayo sa kanila. Kaya kada uwi mo, mas malapit pa siya doon sa nag-aalaga sa kanya kaysa sa'yo na magulang niya. Di ba? Huwag kang papayag na laging ganun yung senaryo. Lagi kang magtabi para sa sarili dahil pag tumating yung time, hindi ka na nakakapagtrabaho, wala kang ipon, basura ka na lang. Iba yung trato pag may pera ka magre-retiro o wala. Kahit pa mga anak mo yung nandyan, pag wala kang pera, pagpapasapasahan ka, sigurado yan. Pero kung may pera ka, pag-aagawan at pag-aagawan ka. Kaya again, lagi kong sinasabi, mag-ipon para sa sarili. Para pagdating ng retirement, secured ka. Okay? Ladies and gentlemen, ini-encourage ko po ang lahat na maging part ng IMG community para ma-master mo lahat ng benefits. Matutunan mo lahat ng ito. Yung tatlong concept na yon, pag na-master mo, sigurado, secured ang retirement mo. Ang advantage, pag IMG members ka, lahat ng yon matututunan mo ng libre. Hindi mo kailangang magbayad para ma-master lahat ng concept. At higit sa lahat, magkakaroon ka ng napakadaming benefits. Pag nasa Pilipinas ka, 53 benefits. Pero kung nasa abroad ka, 64 benefits. Ano-ano ba yon? Siyempre, hindi na natin i-discuss lahat.
Dahil sa dami, matututunan, makikita mo naman yan pag nagiging IMG members ka na lang. Okay? Pero ito, may ipapakita ko sa inyong iba. Kaunti lang. Una, Nuracash automatic. May sariling e-wallet ka pag nagiging part ka ng IMG community. Pangalawa, magkakaroon ka ng sariling portfolio sa mutual funds. Automatic mutual funds investors ka. Pangatlo, 100,000 pesos personal accident insurance bigay ng Manila Bankers kung Philippine Code. Pag international, 600,000 pesos. Kaya nga, kung nasa abroad ka, OFW ka, huwag kang kukuha ng Philippine. Kunin mo international kasi kahit umuwi ka ng Pilipinas, lifetime international code ka. 600,000 pesos yan ang life insurance mo. Another benefits, bigay ng Fidelity, 50,000 pesos burial. Hindi mo kailangang magbayad ng monthly 900 pesos for 5 years. Diba? Sayang ang pera mo dito sa IMG. Libre lang yan. Wala ka nang babayaran. Okay? Free access sa long-term healthcare na Kaiser 7 years to save 3-in-1 program. Napakaganda. Ito na yung inaasam ng lahat. Kung gusto mong magkaroon ng investment, priority mo ang Kaiser. Bakit? Ang Kaiser, sinagot na niya lahat. Ano ba yung kailangan natin para ma-build yung solid financial foundation? Number 1, healthcare. Pangalawa, life insurance. And last, investment. Pag meron ka ng tatlong yon, sigurado secured ang retirement mo. And ang good news, dito sa Kaiser, kumpleto na siya lahat. Sinagot na niya lahat ng tatlong yon. Okay? Kaya nga, napakaganda ng Kaiser. The best po ito. Ano ba yung Kaiser na yan? Sige. Paano ba nag-work ang Kaiser? Ganito lang siya. 7 years to save ka lang mag-iipon. Babayaran mo yung sarili mo for 7 years. Hindi mo kailangan maghulog ng 10 years, 20 years, 30 years. 7 years lang. And habang naguhulog ka, may lifetime healthcare ka. Kahit mag-edad ka ng 100 years old, hanggat hindi mo inuubos yung funds ng Kaiser, nandyan yan, i-covered ka. Ano pa? Insured ka for 20 years. And kung sakaling pinalad ka after 20 years, simula ngayon, ikaw ang mag-enjoy ng benefits mo dahil ikaw ang magde-decide kung anong gagawin mo sa pera mo. Okay? 20 years maturity. Again, 7 years ka lang mag-iipon, 13 years waiting. Bakit ba may waiting? Kasi itong 13 years na waiting na ito, habang nag-aantay ka, si Kaiser tuloy-tuloy na binabayaran ka. Okay? Paano ba yan? Ito benefits muna tayo. Ano ba mga benefits? Pag nakahulog ka ng at least 1 year, automatic may annual physical examination benefits ka. May dental benefits ka, libre na dyan yung linis, bunot, temporary pasta. Mahal yan pag wala kang HMO. Pero pag Kaiser, nakahulog ka ng 1 year, libre na yan. May waiver of installment due to death pa. Ano ibig sabihin? Halimbawa, si plan holder nakahulog 2 years. Binawian ang buhay. Anong mangyayari sa account? Meron pa siyang babayarang 5 taon. Ang mangyayari, transfer ito sa beneficiaries, automatic fully paid. And si beneficiaries, bukod sa fully paid yung account na na-receive niya, may life insurance pa na makukuha depende sa account na kinuha ng plan holder. Okay? Paano kung hindi nag 2 years? Anong mangyayari sa account? Ayan, magandang tanong, no? Pag hindi umabot ng 2 years, automatic na-transfer sa beneficiary, si beneficiary sa magtutuloy, syempre. Dahil ibig sabihin, meron talagang sakit si plan holder, hindi lang siya nag-declare. Kaya nga, kailangan natin ng 2 years contestability. Okay? Now, paano kung accident? Hindi umabot ng 2 years pero accident. Syempre, pag accident, ibang usapan na yon, di ba?
Pag accident, automatic fully paid and yung life insurance niya magiging times 2. Kung K100 yung account na kinuha mo, 450,000 pesos ang life insurance ng K100, automatic magiging 900,000 pesos ang marireceive ng family. O, di ba? Ganun kaganda ang Kaiser. Kung buhay naman, pero hindi kaya magtrabaho, fully paid. Di ba? After 7 years, tapos ka maghulog, 18 years, simula sa ika-8 years, up to 20 years, waiting, habang nag-aantay ka, si Kaiser ang nagbabayad sa iyo. Paano ka babayaran? Dito niya yung kukunin sa account mo. Kung ikaw ay naka-plan K100, dito kukunin yung 10%. Magkano 10% ng 100,000? 10,000 pesos, di ba? Ibig sabihin, simula sa ika-8 years, bibigyan ka ng Kaiser ng 10,000 pesos and accumulate ito ng another 10% yearly. Kaya nga sa ika-28 years, aabot po ito ng 269,000 pesos. Last, long-term care benefits. Kung naka-plan kay 100 ka, automatic 100,000 pesos ibibigay sa iyo after maturity. Ito pa maganda. May long-term care bonus tayo. Ano ibig sabihin? 85% ng inulog mo. Kung hindi mo magagamit yung Kaiser mo doon sa first 7 years na naguhulog ka, 85% ng hinulog mo ibabalik sa iyo ng Kaiser. Magkano ba ang contract price ng K100? 411,000. Magkano yung 85%? 350,000. Ibabalik sa atin. Okay? Kaya again, sa first 7 years, huwag gagamitin ng Kaiser. Sayang naman ang bonus na 85%. Dahil pag ginamit mo yan, kahit 5,000 pesos lang yung bill mo, mawawala na po yan. Okay? Kung ganun lang naman yung bill mo, bayaran mo na muna sa sarili mong bulsa. Kaysa naman mawala yung 85% na bonus mo. Okay? Yearly health bonus, accumulated din po siya. 10% yearly, 446,000 sa ika-28 year. Pag hindi mo pala nagamit yung Kaiser sa first 20 years, automatic ang makukuha mo almost 1.2 million pesos. Di ba? Ikaw ang bahala mag-decide anong gagawin mo sa 1.2 million pesos na ito. Pwede mong withdrawin lahat, ibibigay yan sa iyo. Pero pag kinuha mo na lahat ng pera mo, automatic, syempre, sarado yung account mo sa Kaiser. Pwede namang kunin mo yung kalahati, i-enjoy mo yung kalahati, hayaan mo lang, tutubo yan. Or, hayaan mo lang siya, tutubo siya, kukunin mo lang yung tubo yearly. Pwede po yung ganon. Okay? So again, depende po sa atin ano ba yung gusto natin. So ito po yung mga account no ng Kaiser. 10 to 40 years old, K45 pataas, lahat po yan pwede. 41 to 50 years old, K60 pataas, hindi na pwede dito sa dalawang mababa. 51 to 60 years old, si K75 pataas. Ayan. So meron lang tayong 500 pesos policy fee once a year po yan. Diba? And kung K125 pababa, ang kinuhaan mo, hindi mo na kailangan ng medical. Ganun po kaganda ang Kaiser. Ganun kagabait si Kaiser. Hindi sila nangihingi basta-basta ng medical. Pero kung K150 pataas na, siyempre hindi na basta-basta ang account yan, ganun na siya kalalaki, magsasabit ka na talaga ng medical. 'Di ba? So recommended ko po sa lahat no, at least K100 pataas. Dahil kung kukuha ka ng K100, 5,882 lang yung binayaran mo monthly for 7 years, almost 1.2 million ang makukuha mo sa maturity. 'Di ba? O kung gusto mo ng discount, tayong mga Pinoy, gusto natin palagi ng discount. Pwede kang mag-annual, bayaran mo yung 1 year, 10 months lang babayaran mo. Discount ka na ng 2 months per year. Ganon po siya kaganda. Okay? Another benefits no, ng IMG, Bolt. Dito sa Bolt Insurance, napakaganda. Bakit? Ang laki ng discount mo, no? Gusto mong magpa-insured ng bahay, ng sasakyan? Napakalaki ng discount dahil hindi ka dadaan sa agent. Di ba? Yung isa namin kasamahan dito, tinesting niya, nag-quote siya ng kanyang Suzuki Ertiga. Dati nagbabayad daw siya lagi sa labas ng mahigit 20,000 pesos na premium monthly, yearly. Pero nung tinignan sa IMG, 12,000 plus lang yung babayaran niya. O di ba? Ilan yung natipid niya? Almost 8,000 pesos yearly. Sayang naman. Sabi niya, sayang. Bakit ngayon ko lang ito nakita? Ang laki ko sana na natipid ko kung nung una pa.
O, di ba? Kaya nga ikaw ngayon may sasakyan ka, may bahay ka, gusto mong ipa-insured, mag-IMG member ka muna, malaki nang madi-discount mo. Ito pa, meron pang free iframe. Less na lang yung babayaran natin. Okay, yung frame libre na, 2 sa 1 taon. Gusto mong kumuha ng sasakyan, basta't brand new kahit anong brand yan, automatic hindi ka dadaan sa agent, malaki yung madi-discount mo. Free legal assistance, 'di ba? May attorney na po tayo dito, hindi mo na kailangan pumila pa kay tulpo. Okay, may calamity assistance din po tayo, may Everest Memorial Service, kumpletong-kumpleto na dito sa IMG. Okay, may business din po tayo na pwede mong gawin ng part-time or full-time, depende sa available ka. No quota, kaya hindi ka mape-pressure. Yun ang maganda dito. Pag na-promote ka naman, no demotion. Di ba? So, and pwede kang kumita, no? 20 to 50,000 kung ikaw ay part-time lang. And gusto nyo ba ng travel the world? Dito sa IMG, pwedeng-pwede ka makapag-travel. Palawan, no? Palawan Pawn Shop. Discounted tayo dito. Napakalaki ng discount sa Palawan dahil partner po natin yan. Ito, mayroon tayong mga world class recognition. Bibigyan tayo ng mga rings, pins, watch, cars. Libre na po yan. Pati po yung HMO, libre na po yan. Itong HMO, ito po yung magiging protection natin para hindi natin magamit si long-term healthcare natin. And sa mga gusto bumili ng mga condo, no? Bahay sa SMDC, Ayala Land, DMCI, and Vista Land, mag-IMG ka muna, manapakalaki ng madi-discount mo dito. Okay? So, become a lifetime members for only 6,000 pesos. 'Di ba? Lahat ng binanggit ko kanina, mabibenefits mo kung magiging part ka ng IMG. Para maging part ng IMG, 6,000 pesos only sa Philippine time. Philippine code. Sa mga international naman, tanungin mo yung taong nag-invite sa'yo kasi bawat bansa, iba-iba yung price. Okay? Pero ito yung isang tanong ko sa inyo. Ilang 6,000 pesos na ba dumaan sa yung mga kamay? Wala namang nangyari. Dito sa IMG, 6,000 pesos mo, mababago yung takbo ng buhay mo. Okay? So, balikan po natin yung taong nag-invite sa atin. Meron po kaming ibibigay sa inyo na 20,000 personal accident insurance. Ma-avail nyo po yan ngayon mismo. Okay? Kaya congratulations sa lahat. Natuto ka na, nagka-protection ka pa. Okay? So, huling hirit, sabi ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Huwag kang papayag na habang natutulog ka, tulog din ang income mo. Dito sa IMG, tuturuan ka paano magkaroon ng passive income. Dito sa IMG, tuturuan ka kumita kahit natutulog ka. Okay? Kasi pag hindi mo ginawa yan, para mong tinanggap sa sarili mo na magtatrabaho ka habang buhay. So, congratulations sa ating lahat. Sana mag-take actions po tayo. Mag-join po na po tayo. Okay? So, yun lang po. Yun lang po. And back to the host.